Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man tayo sa mundong ibabaw. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. At ito po ang ating tatalakayin ngayon. At bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po ang George R. Vlogs. Tungkol po sa disbarment na inihain ni Secretary Gadon sa Korte Suprema kay Vice Presidente Duterte. Formal lang sinampahan kahapon ng disbarment case sa Korte Suprema ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, si Vice Presidente Sara Duterte upang matanggalan ng lisensya bilang isang abogado. Sa kanyang reklamo, hinihiling ni Gadon sa mataas na hukuman na magsagawa ng motu proprio proceedings laban kay Duterte matapos ang mga naging pahayag nito laban kay President BBM, mga kababayan. Ang sabi pa ni Gadon, such statements coming from the second highest official of the land, seen and heard by millions of Filipinos all over the world, are undoubtedly illegal, immoral, and condemnable. As a lawyer herself, she should be disbarred. Yan po ang pahayag ni attorney or former attorney Gadon, kasi si Larry Gadon ata na-disbarred din sa Korte Suprema, mga kababayan. Matatandaan, kamakailan ay inamin mismo ni Duterte sa isang online news conference na may kinausap na siyang tao para patayin sina Marcos, kanyang asawa na si Lisa, at ang House Speaker na si Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. Galit pa niya ito sa totoo at hindi biro. No joke, no joke. Yan po ang pahayag ng magaling na Vice Presidente, mga kababayan, na ayaw humarap sa kamera dahil ayaw niyang ipaliwanag or hindi niya maipaliwanag kung saan ginastos ang confidential fund ng DepEd at ang kanyang opisina bilang Vice President. Malaunan, nilinaw ng Vice Presidente na hindi pagbabanta ang kanyang ginawa at ito ay taken out of logical context lamang. Yan ang paliwanag ng magaling na Vice Presidente, mga kababayan. Samantala, nanawagan din si Gadon kay VP Sara na magbitiw na lamang sa pwesto dahil siguradoan niya napipinto na rin itong mapatalsik sa pwesto sa pamagitan ng impeachment. At nauna rito, kinumpirma rin ni Attorney Camille Ting, Supreme Court spokesman, na may natanggap silang anonymous complaint para sa disbarment ni Duterte dahil naman sa naunang bantang paghukay sa bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pagtatapon dito sa West Philippine Sea. Talagang nakapakawalang hiyang itong si magaling na Sara Duterte, mga kababayan, nakakapag-init ng ulo. Dat na ring naharap sa disbarment case si VP Sara matapos na ireklamo dahil sa panununtok sa isang court sheriff noong 2011 sa Davao City. Ang naturang kaso ay nakabinbin pa sa mataas na hukuman. So kailangan, mga kababayan, malapit na rin ang eleksyon, mga kaalyado ni Sara Duterte, huwag nating iboto, mga kababayan, kasi walang kwenta. Gusto nilang agawin ang kapangyarihan sa lalong madaling panahon, hindi sila makapag-antay. Kaya dapat ay matigil ang mga ganyang gawain ng mga Duterte, mga kababayan. Mamili lang tayo ng ibang mga kandidato na karapat-dapat na manungkulan dito sa ating bansa kaysa piliin natin yung mga kagaya ng mga Duterte na may luklok pa sa pwesto. Salamat po ng marami, mga kababayan. George R. Vlogs, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment dito sa aking video. Maraming salamat po.